Pahina 131. Bahagyang napabuntong hininga si Mr. Black. Ms. Wendy, walang kwentang sabihin ito ngayon, kailangan muna nating umalis dito. Fair na. Alam din ni Wendy Jefferson na patay na si Wade Will at walang kwenta ang pananatili niya rito. Kailangan niyang bumalik kaagad sa Middleton at sabihin sa pamilya kung ano ang nangyari dito para makapagdesisyon sila kung ano ang susunod na gagawin. Ang pagkamatay ni Wade ay isang malaking kawalan sa pamilya Middleton Jefferson. Biglang bumukas ang pinto sa pagkakataong ito. Nakakatawa. Gusto na ninyong umalis ngayon, hindi ba huli na ang lahat? Ngumisi si Carlos Martin at pumasok kasama si Tiger. Carlos Martin. Namula ang mukha ni Wendy matapos makita si Carlos. Ms. Wendy, umalis ka muna dito. Pipigilan ko siya. Sumigaw si Mr. Black, at pagkatapos ay sinugod si Carlos. Iniunat ni Carlos ang isang kamay at niyakap ang leeg ni Mr. Black na kasing bilis ng isang kidlat, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Gusto mo bang pigilan akong mag-isa? Higit pa sa iyong kapangyarihan. Ang mga binti ni Mr. Black ay patuloy na sumipa, at ang kanyang mukha ay namula. Hindi nakatakas si Wendy. Alam niyang wala siyang paraan para makatakas. Huminga siya ng malalim at nagtanong, Carlos Martin, what the hell do you want? Napangisi si Carlos Martin. I don't want to do anything except for teaching you guys a lesson. You Jeffersons should never meddle in my business. Sa pagkakataong iyon, humigpit ang mga daliri ni Carlos, at isang malutong na tunog lamang ang narinig. Kinurot niya ang leeg ni Mr. Black. Pagkatapos, tulad ng mga basurang itinapon, ang katawan ni Mr. Black ay itinapon sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Black, at hindi man lang siya makapagpahinga sa kapayapaan pagkatapos ng kamatayan. Pinatay mo si Mr. Black. Gulat at hindi makapaniwalang tumingin si Wendy kay Carlos. Hindi niya inaasahan na direktang papatayin ni Carlos ang lalaki. Ngayong pinatay ni Carlos ang kanyang bodyguard sa isang iglap, na puno ng hinanakit ang kanyang puso. Hindi pinapansin ang mapang-akit niyang mga mata, mahinang sinabi ni Carlos, ito ay isang babala lamang sa iyong pamilya, bumalik ka sa Middleton at sabihin sa kanila na ang Janesville ay aking teritoryo, hindi isang lugar na maaari mong puntahan at lisanin kung gusto mo. Kung maglakas loob kang guluhin ulit kami, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Pagkatapos nito, tumalikod si Carlos at umalis kasama si Tiger nang walang antala. Nang makitang umalis si Carlos, nanginginig si Wendy sa galit. Walang sino man ang nang-ahas na banta sa kanya ng ganito. Hindi lang siya tinakot ni Carlos, kundi pinatay niya ang bodyguard niya, si Mr. Black. Kinagat ni Wendy ang kanyang mga ngipin. Carlos Martin, babayaran mo ito. Hindi kami papayag na makatakas dito ang mga Jefferson. Walang pag-aalinlangan, agad na nag-book ng ticket si Wendy, umalis sa Pinkerton, at lumipad pabalik sa Middleton. Sa labas ng hotel, nagtanong si Tiger, Guro, bakit hindi mo pinatay ang Wendy Jefferson na iyon? Siya ang pinagmumula ng gulo at ang pagpapaalis sa kanya ng Pinkerton na buhay ay parang pagpapakawala ng ahas pabalik sa damuhan. Puno ng puot ang mukha ni Wendy, hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Ngumisi si Carlos. Ano ang silbi ng pagpatay sa kanya? Hinayaan ko siyang bumalik sa Middleton. At kapag bumalik siya at naghiganti sa akin, magiging katwiran lang ang pagpatay ko sa buong pamilya Jefferson sa Middleton pagkatapos. Biglang natauhan si Tiger. Master, mukhang isang napakatalino na plano. Isang hindi maipaliwanag na tingin ang bumungad sa mukha ni Carlos. Madali lang ang pagpatay kay Wendy. Ngunit hindi siya ang target ni Carlos, kundi ang pamilyang Middleton Jefferson. Ang mga tinaguriang marangal na pamilya ni Middleton ang mga taga-suporta ni Wade Will at ng iba pa. Kung hindi dahil sa kanilang suporta, hindi maglalakas loob si Wade Will at ang iba pa na maging napakayabang at nangingibabaw sa lugar. Pahina 132. Nais ni Carlos Martin na lipulin si Wade Will at ang iba pa, at ang mga puwersang nasa likod nila. Sa ganitong paraan lamang maibabalik ang buong Amer-Osya sa isang malinis na mundo, at ang mga ordinaryong tao ay tunay na mabubuhay ng mapayapang buhay.
Mabilis na nakakuha ng foothold ang Chester Group sa Pinkerton matapos i-root out si Wade Will at ang iba pa. Walang nang ahas na guluhin ang Chester Group kung tutuusin, patay na si Wade Will. Pagkaraan ng ilang panahon, ganap na nakontrol ng Chester Group ang sangay ng Pinkerton, at si Esther Jefferson ay handa nang bumalik sa East Coast. Higit sa lahat, ang East Coast ang tahanan ng Chester Group. Sinabi ni Esther kay Sam, "Sam, ikaw ang pinuno ng sangay ng Pinkerton pagkatapos kong umalis. Tandaan mo, kapag tayo ay nagnenegosyo, dapat tayong sumunod sa batas, naiintindihan mo ba?" Mataimtim na tumanggo si Sam. "Naiintindihan mo. Ms. Esther, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang sinabi mo." Ngayon gusto lang ni Sam na magtrabaho ng buong puso sa Chester Group. Pagkatapos ng isang panahon ng inspection, nagpasya si Esther na ibigay ang sangay kay Sam. Tumango si Esther bilang kasiyahan. "Very well. Then we will be on our way." Binuksan ni Carlos ang pinto ng kotse, at pumasok si Esther. Dumagundong ang sasakyan at wala na si Esther at ang iba pa. "Safe travel, Mr. and Mrs. Martin." Napatingin si Sam sa likuran ni Esther at ng iba pang umalis at sumigaw ng magalang kasama ang lahat ng staff ng branch. Sa kotse, tinanong ni Carlos, "Babe, ngayong may matatag ng foothold ang Chester Group sa Pinkerton, ano ang iyong mga plano para sa susunod na hakbang?" Umiling si Esther. "I am not sure yet. I will discuss it with Dad after I go back. And then we will have a meeting to discuss the company's next strategy." Tumawa si Carlos. "Baby, kahit anong gawin mo o nasaan ka, lagi kitang susuportahan." Napatingin si Esther kay Carlos at marahang sumandal sa balikat nito. Sa tabi niya, magaan ang pakiramdam niya saan man siya magpunta. Biglang tanong ni Esther, "Nga pala, handa na ba tayo para sa birthday ng baby girl natin?" Napakamot si Carlos sa ilong ni Esther at ngumiti. "Huwag kang mag-alala, babe. Nakatakda na ang lahat. Ang dahilan kung bakit sila nagmamadaling bumalik sa East Coast ay dahil malapit na ang ika-6 na kaarawan ni Hope Jefferson. Pinlano nilang bigyan siya ng isang hindi malilimutang kaarawan. Sa hangganan ng East Coast sa kahabaan ng kalsada ng estado, lumitaw ang isang lalaking nakaputi, si Paco Wayne. According to the investigation, the last place where my brother appeared is here. Bagaman nalinis ang dugo sa lupa, may mahinang amoy pa rin. Mukhang patay na ang nakakadismaya kong kapatid." Itinaas ni Paco Wayne ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng East Coast, ang kanyang mukha ay malamig. "Anyway, Todd Milton was one of us. And it is an offense to us that the people of the East Coast dared to kill him. Nasa ilalim ako ng utos ni Master sa pagkakataong ito para alamin kung sino ang pumatay kay Todd Milton at ipaghiganti siya." Pagkatapos magsalita ni Paco, naging anino siya at nawala sa direksyon ng East Coast. Grand East Coast Hotel. Birthday ni Hope Jefferson ngayon. Napakasigla ng buong hotel. Ang Chester Group ay naging nangungunang grupo sa East Coast. Sana si Jefferson ay natural na naging marangal na munting prinsesa ng East Coast. Ngayon sa buong East Coast, walang sinuman ang hindi naigalang ang kanilang pamilya. Ngayon ang iyong birthday party. Have a great time, baby. Nakangiting sabi ni Carlos. Malambing at cute na sabi ni Hope, na nakasuot ng puting prinsesa. Salamat, tatay. Pahina 133. Ngumiti si Carlos Martin at tinapik ang ulo ni Hope Jefferson, saka sinabi kay Esther Jefferson, "Babe, magpahinga ka muna." Tumango si Esther, sa kanya hinawakan ang kamay ni Hope at naglakad palayo. Si Carlos naman, nanatili siya sa gate ng hotel, binabati ang mga bisitang dumating sa birthday party. This time para sa birthday party ni Hope, inimbitahan ni Carlos ang lahat ng kilalang public figure sa East Coast. Kaya ngayon, ang bahay ay puno ng mga marangal na sosyalidad, at hindi mabilang na mga luxury car ang nakaparada sa harap ng hotel. Si Susan Jefferson, sa gilid, ay nakadesign na haute couture gown. Simula nang umunlad ang pamilya Jefferson, naging maluho rin ang kanyang buhay.
Ang pinakagustong gawin ni Susan ngayon ay ang pag-imbita sa mga mayayamang asawang iyon na maglaro ng mahjong. Sa tuwing nakakarinig siya ng mga papuri mula sa mga taong ito, napakakomportable niya. Si John Jefferson, na nakasuit, ay mukhang hindi nasisiyahan. Birthday ngayon ni Hope. Bakit ba ang bonggang-bongga mo? Sa mga hindi nakakaalam, baka isipin na birthday mo. Ngumuso si Susan. None of your business. Ikaw ang chairman ng Chester Group ngayon, ngunit wala kang kontrol sa akin. Ito ang aking tahanan, at ito ang aking katawan, isusuot ko ang anumang gusto ko. Kakaiba ang naramdaman ni John. Kahit ano. Tungkol kay Susan, hindi siya makapagsalita. Si Susan ay nagpapakitang gila sa buong lugar ngayon, tulad ng isang nourish, at nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Sabi ni John kay Carlos. Pumasok muna ako sa loob para tingnan kung may kailangan pa ba akong gawin. Ngumiti si Carlos at tumango. Sige lang. Ayaw ni John na makasama sa kwarto ni Susan. Pumasok siya kaagad sa loob. Sa oras na ito, dumating si Michael Collins at ang iba pa sa pasukan ng hotel. Ngayon ang birthday party ng apo sa tuhod ko. Ayaw mo ba akong mapahiya? Malamig na saway ni Michael. Nang ang Chester Group ay naging no. Isa na grupo sa East Coast, ang pamilya Collins ay tumaas kasabay ng pagtaas ng tubig. Ngayon ang pamilya Collins ay isang pangalawang klaseng pamilya sa East Coast. Alam ni Michael na ang pamilya Collins ay nakarating sa kinaroroonan nila ngayon dahil lamang kay Susan. Kaya hindi sila nang ahas na saktan si Susan at ang kanyang pamilya. Magalang na sabi ni Lawrence Collins. Dad, naiintindihan ko. Naiintindihan namin, Lolo. Ilang beses mo na kaming sinabihan sa daan. Nag-echo sina Loretta at Alfred. Kaagad pagkatapos na maging pangalawang klaseng pamilya ang pamilya Collins, nagkabalikan sina Alfred at Loretta. Ngayon, naging lovely-dovey na naman ang dalawang ito. Tumango si Michael na may kasiyahan, good. Pagkatapos, naglakad ang grupo patungo sa hotel. Welcome sa party, Mr. Collins. Pinakamamahal kong anak at apo, ngayon ang kaarawan ni Hope, at natutuwa kaming narito para sa pagdiriwang. Lumapit si Michael at mahinhin na sinabi. Sa likod ni Michael, medyo hindi natural ang mga ekspresyon ni Lawrence at ng iba pa. Dati kasi, mas mataas ang kalagayan ng kanilang pamilya kaysa kay Susan. Ngunit ngayon kailangan nilang kumilos ayon sa kanyang kagustuhan at saloobin. Karma beat back. Kung sino ang nasa itaas na dulo ang namuno. Napangiti si Susan. Guys, pasok na kayo. Si Michael at ang iba ay pumasok sa hotel na may hitsura ng pambobola. Labis na nasiyahan si Susan nang magbago ang saloobin ng pamilya Collins sa kanya mula sa pagiging mapagpakumbaba tungo sa pambobola. Tuwang-tuwa siya. Nang makita ang paraan niya, tumawa si Carlos at umiling. Ngumuso si Susan nang makita ang ekspresyon ni Carlos. Anong nakakatawa? Wala. Welcome to the party, Mr. James Mester. Mrs. Jefferson, binabati kita. Naglakad si James patungo kay Susan na may kaakit-akit na ngiti sa mukha ni Susan. Nakakatuwa ka rito, Mr. Pahina 134. Pagkatapos batiin si Susan Jefferson, sinabi ni James Mester kay Carlos Martin na may magalang na mukha, Mr. Martin, congratulations. Salamat. Tumango si Carlos, Tara, pasok na tayo. Pagkatapos, pumasok sila ni James sa hotel. Pagkaalis ni Carlos, sa madilim na sulok sa labas ng hotel, lumitaw ang isang pares ng malamig na mata. Ayon sa investigasyon, natagpuan ni Paco Wayne na si Todd Milton ay tinanggap ng Pinkerton Jeffersons. Nais nilang pangasiwaan niya ang mga Jefferson sa East Coast. Ngunit nawala si Todd. Kaya malamang na pinatay ng pamilya Jefferson sa East Coast si Todd. At nalaman din ni Paco na ang mabilis na pag-akyat ng mga Jefferson sa East Coast ay dahil sa kanilang manugang na si Carlos Martin. Kaya naman, 100% siyang sigurado na si Carlos ang pumatay kay Todd. Habang pinapanood si Carlos na umalis, malamig na sabi ni Paco. Pinatay mo ang kapatid ko. Ngayong gabi, gagawin kong libing ang birthday party.
Isang diamond swan mula sa master ng pamilya Collins, na nagnanais ng MS Hope ng isang kahanga-hanga at promising na buhay. Isang amusement park mula kay Mr. James Mester, wishing MS Hope happiness all her life. Isang marangyang karwahe ng sanggol, na bumabati kay MS Hope ng isang masayang pagdiriwang. Si Hope Jefferson ay lumitaw sa gitna ng entablado, na tinatanggap ang basbas ng lahat. Ang mga regalong iyon ay pawang mula sa mga kilalang tao sa East Coast, at ang mga regalong ibinigay nila ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ngumiti si Carlos at ibinalita sa lahat, "Salamat sa pagpunta sa birthday party ng anak ko, at ngayon ibinalita ko na magsisimula na ang party." Pagkatapos, isang 6 na layer na cake ang inihain. 3 metro ang taas ng buong cake. May 6 na kandilang nakasindi dito, na kumakatawan kay Hope na 6 na ngayon. Ang birthday cake ay espesyal na idinisenyo at ginawa ng isang kilalang domestic pastry chef na inupahan ni Carlos. Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan, tanging ang ilaw ng mga kandila ang naiwan. Ngumiti si Carlos kay Hope, "Baby, mag-wish ka at hipan ang kandila." "Okay, Daddy." Tumango si Hope, nag-wish, hinaipan ang mga kandila, at ang lugar ay napakadilim sa sandaling iyon, isang malamig na liwanag ang kumislap, papalapit sa babaeng may kaarawan. Isa itong matalim na espada na nagniningning ng malamig na liwanag, tumutusok patungo sa lalamunan ni Hope. Kung nakarating ito sa kanya, patay na siya ngayon. Ang bilis ng espadang iyon ay masyadong mabilis, at ang lahat ay walang oras upang mag-react. Napasigaw si Esther, pagkatapos ay tumalikod at niyakap ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Isang anino ang dumaan, at bumaril si Carlos at nagbigay ng suntok. Sa isang malakas na putok, tila sabog ang buong bulwagan. Si Carlos ay hindi magpapakita ng awa sa sinumang nang ahas na pumatay sa kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, naglabas siya ng mamamatay tao na aura, ang kanyang mga mata ay namula, at sa kanyang likuran, tila isang madugong bagyo. Labis na nagbago ang mukha ni Paco Wayne nang makita ang sitwasyon sa kanyang harapan. Natarante siya at itinutok ang espada kay Carlos. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang matalim na espada ay naputol na pulgada sa pulgada. Walang tigil ang kamao ni Carlos na direktang tumama kay Paco. Si Paco ay lumipad ng patiwarik na parang saranggola na may putol na tali, nagluwa ng isang subo ng dugo sa hangin, tumutulo na parang ulan. Tapos, napasandal siya sa pader. Ang pader ay direktang bumagsak at ang kanyang buong katawan ay nabaon sa mga guho. Kasabay nito, bukas ang lahat ng ilaw. Sa oras na ito, lahat ay nag-react, umalangaw ang mga tandang at hiyawan. Tumakas ang lahat. Sa isang kisap mata, nawalan ng laman ang birthday hall. Lumingon si Carlos kay Esther at sinabing, "Dalhin mo ang anak natin sa isang lugar na ligtas." Pahina 135. Hindi nagatubili si Esther Jefferson, hinawakan si Hope Jefferson, at mabilis na umalis. Masyadong delikado ngayon lang, at baka tumagos ang espada sa lalamunan ni Hope kung hindi sila umalis ng mas maaga. At saka, hindi niya ginustong masaksihan ng kanilang mahal na anak ang ganitong madugong eksena. Kasabay nito, sunod-sunod na lumipad ang mga figure. "I'm so sorry for being late, Master." Lumuhod sa lupa si Tigre at ang iba pa, namumutla ang mukha at tumutulo ang pawis sa noo. Muntik nang mapatay si Hope ngayon lang. Kung may nangyari sa kanya, maaaring mamatay silang lahat. Hindi pinansin ni Carlos Martin si Tiger at ang iba pa at dir-diretsyong naglakad patungo kay Paco Wayne. Si Tiger at ang iba pa ay yumuko at hindi nang ahas na magsalita. Ahem. Gumapang si Paco mula sa mga durog na bato, bahid ng dugo ang buong katawan, mukhang nakagugulat. Nabasag na ng suntok ni Carlos ang lahat ng tadyang sa dibdib niya. Tumingin siya kay Carlos na baka sa mukha niya ang takot. "Sino ka? Paano ka magkakaroon ng kakilabot na kapangyarihan?" Takot na takot si Paco. Isa na siyang hybrid master, pero sa harap ni Carlos, he was completely vulnerable, and he was blown away with one punch. Sa oras na ito, siya ay malubhang nasugatan at hindi na makalaban.
Namutla ang mukha ni Paco nang makitang umaakyat si Carlos. Lumapit si Carlos at walang pakialam na nagtanong, "Sino ang nagpadala sa iyo dito para patayin ang anak ko?" Nanatiling tahimik si Paco. Lumapit si Carlos at hinawakan si Paco, kumapit sa leeg, at sinabing may malamig na mukha. "Do you think silence is your best option? Malalaman ko pa rin kung sino ang nasa likod nito kahit napatayin na kita ngayon." Namula si Paco, at pakiramdam niya ay masusuffocate na siya. Isang pakiramdam ng takot sa kamatayan ang bumabalot. "Bitawan mo ako." Pagpupumiglas niya. Tinitigan siya ni Carlos at sinabing, "Nagsasabi ka ba ng totoo ngayon o hindi?" Pagkatapos magsalita, pinisil-pisil niya ng bahagya ang kanyang mga daliri, at hindi makahinga si Paco. "Okay. Okay." Buong lakas na sigaw ni Paco. Bang! Bumagsak siya sa lupa. Isang bagzo ng sariwang hangin ang pumasok sa kanyang baga, at huminga siya ng malalim. Kanina lang, halos naisip niya na mamamatay na siya. Ayaw niyang maranasan ang ganitong pakiramdam ng muling pagkabuhay mula sa mga patay. Tinitigan siya ni Carlos ng masama. "Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo dito upang patayin ang aking anak?" Gulat na napatingin si Paco kay Carlos. Sa kanyang mga mata, si Carlos ay isang demonyo. Hindi. Mas nakakatakot pa sa demonyo. Kinagat ni Paco ang kanyang mga ngipin. "Kung sasabihin ko ba sa'yo, papakawalan mo ba ako?" Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Itinaas ni Carlos ang paa at direktang binali ang hita ni Paco. "Wala ka sa lugar para makipagtawaran sa akin. Magsalita ka, o mamatay." Mukhang nasasaktan si Paco. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nanatiling tahimik. Dahil alam niyang kapag sinabi niya iyon, tiyak na mamamatay siya. Binaling ni Carlos ang ulo kay Tiger. "Handle this. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, gusto kong malaman ang maraming detalye hanggat maaari. Kapag nabigo ka sa gawain, lahat kayo ay mapaparusahan ng martial law." "Oo, guru." Nakahinga ng maluwag si Tiger, saka tumayo at tumingin kay Paco na may malungkot na ekspresyon. Puno ng galit ang puso niya kay Paco. Kung hindi dahil kay Paco, hindi rin siya mapaparusahan ng guro. Umungol ang tigre. "Ibaba mo siya, hahayaan ko siyang matikman ang lahat ng pahirap sa mundong ito." Pagkatapos, hinayla ng isang grupo ng mga Royal Guard si Paco Wayne pababa na parang mga lobo na humihila sa kanilang biktima. Pahina 136. Ang lalaking nakaputing damit ay sumigaw sa takot, "Bitawan mo ako, pakiusap." Ramdam niya ang uhaw sa dugo na hininga ng mga lalaking iyon. Ang mga lalaking ito ay malamang na nakapatay ng maraming tao. Daan-daang tao o kahit libu-libong tao ang napatay nila. Kung hindi, hindi sila magmumukhang kakilakilabot. Alam niya ang mararanasan niya kapag nahuli siya ng mga ito. Pagkaraan ng 10 minuto, nagulat si Tiger kay Carlos, "Guro, sinabi niya sa amin ang lahat ng nalalaman niya." Tumango si Carlos, "Anong sabi niya?" Sumagot si Tiger, ang kanyang pangalan ay Paco Wayne, isang panloob na disipulo mula sa Octave. Nandito siya upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang junior mate, si Todd Milton. Nalaman niyang may kinalaman sa iyo ang pagkamatay ni Todd, kaya binalak niyang kidnapin ang iyong anak sa birthday party at pinagbantaan ka. Malinaw ni Paco na napakalakas ni Carlos mula nang mapatay ni Carlos si Todd. Birthday party ni Hope ngayong gabi. Kung inagaw niya si Hope at ginamit para banta si Carlos, susuko si Carlos. Sa katunayan, gumawa si Paco ng isang magandang plano. Ngunit minamaliit niya ang kapangyarihan ni Carlos. Kumunot ang noo ni Carlos at nagtanong, "Octave. Naglakas loob pa silang kidnapin ang anak ko. Sina Esther at Hope ang pinakamahalagang tao kay Carlos. Mamamatay ang sinumang maglakas loob na saktan sila." Ngayon, si Paco at ang kanyang sekta, si Octave ay lumabag sa mga patakaran ni Carlos. Utos ni Carlos na may malamig na mukha, "Tiger, ipatawag mo ang mga guards of death." Tara na sa Octave. "Oo, guru." Yumuko si Tiger nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay umalis na siya para tapusin ang gawain. Nairita si Lord Death. Napahamak si Octave.
Pagkaalis ni Tiger, naging dugo ang mga mata ni Carlos. Octave, dugo lang ang makakapagpatahimik sa galit ko. Ang Mount Mist ay nasa Janesville. Ang bundok ay palaging natatakpan ng mga ambon, tulad ng Fairyland. May ilang malalaking gusali sa pinakamataas na burol ng bundok. Octave sect lang iyon, ang pinakamakapangyarihang sekta sa Janesville. Sa paanan ng burol, mayroong 1,000 lalaking nakaitim. Mukha silang uhaw sa dugo. Ang mga talem sa kanilang mga kamay ay gawa sa pinakamahusay na bakal. Ang mga talem ay sapat na matalas upang maputol ang anuman. Tinakpan nila ang kanilang mga mukha ng itim na maskara, at tanging ang malamig nilang mga mata lamang ang makikita. Sa kanilang mga Amerikana ay isang larawan ng napakasamang kamatayan. Sila ay mga guards of death, na direktang inutusan ni Carlos. Pinangunahan sila ni Carlos upang madaig ang lahat ng kanyang mga kaaway sa larangan ng digmaan. Umangat ang ulo ni Carlos at tumingin sa burol. Iniulat ng Tiger sa kanya, "Guro, ang mga guards of death ay ipinatawag dito." Tumango si Carlos, "Good. May nakuha ka bang impormasyon tungkol kay Octave?" Sumagot ang Tiger, "Ang Octave ay ang pinakatanyag na sekta sa Janesville, ngunit ito ay isang ikatlong klaseng sekta lamang sa buong bansa. Mayroon silang 3,000 disipulo, kabilang ang 2,000 panlabas na disipulo at 1,000 panloob na disipulo. Mayroon din silang daan-daang matatanda. Karamihan sa mga matatanda ay hindi maabot ang hybrid na antas. Ang pinuno ng sekta ay ang pinakamakapangyarihan sa sekta. Siya ay isang Grandmaster. Walang gaanong mandirigma sa Janesville, kaya sapat na ang isang Grandmaster para mabigla ang mga kalaban. Gayunpaman, ang isang Grandmaster ay isang langgam pa rin sa mga mata ni Carlos. Naglakas loob pa silang saktan ang kanyang anak. Dapat niyang sirain si Octave ngayon. At saka, laging binubuli ng mga alagad ni Octave ang mga nakatira dito. Hinusot ni Carlos ang kanyang mga mata at sinabing, dapat silang parusahan. Ang misyon mo ngayon ay sirain si Octave. Pahina 137. Tumango si Tiger at ikanaway ang kamay. 1,000 gwardya ang sumugod sa burol na parang mga multo. Sa pangunahing bulwagan ng Octave, si Wood, ang pinuno ng Octave at ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa Janesville, ay medyo nababalisa. Bumalik na ba si Paco Wayne? Tanong niya sa mga tao sa hall. Magalang na nagulat ang isang elder, "Sa utos mo, nagpunta si Paco para imbestigahan ang pagkamatay ni Todd sa East Coast. Baka bumalik siya ngayon." Tumango si Wood. Si Paco ang paborito niyang alagad. Naging hybrid siya sa murang edad. Gayun din, siya ang pinuno ng kabataang henerasyon sa Octave. Walang sinuman sa East Coast ang makakapigil sa kanya. Hilingan mo siyang magsumbong sa akin pagbalik niya. Bang! Nang matapos niya ang kanyang mga salita, isang alagad ang itinapon sa bulwagan. Whoosh! Lahat ng matatanda sa bulwagan ay tumayo sa gulat. Malakas na tanong ni Wood, "Ano ang nangyari?" Ang alagad na itinapon ay bumangon at sinabi sa mahinang boses, "Emergency. Papalapit na sa atin ang mga kaaway." Puff! Nang matapos niya ang kanyang mga salita ay tumalsik siya ng dugo. Pagkatapos, siya ay nahulog muli at namatay. Sinota. How dare they offend Octave? Gusto na ba nilang mamatay? Ang Octave ang pinakamakapangyarihang sekta sa Janesville. Sinong nang ahas na saktan tayo? Tara, lumabas tayo para tingnan kung sino ang matapang. Lahat ng matatanda sa bulwagan ay tumayo at naglakad palabas. Si Octave ang pinakamakapangyarihang sekta sa Janesville. Walang sino man ang nakasakit sa kanila ng ganito. Iyon ay isang kahihiyan para kay Octave. Dumilim ang mukha ni Wood. Malamig niyang sabi, "Let's go to have a look." Pagkatapos ay pinalabas niya ang lahat ng matatanda. Bilang pinuno ng sekta, galit na galit siya nang may nang-ahas na hamunin ang kanyang sekta. Nagpasya siyang patayin ang lahat ng mga kaaway. Paglabas nila ng bulwagan, nakita nilang nasa lahat ng dako ang mga bangkay ng kanilang mga alagad. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang pumapatay sa kanilang mga alagad. Ang mga lalaking iyon ay malalakas, at ang kanilang mga talam ay napakawalang awa.
Sinubukan ng mga alagad ni Octave ang kanilang makakaya na pigilan sila, ngunit nabigo sila. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako, ngunit lahat sila ay mga disipulo ni Octave. Namula ang mga mata ni Wood nang makita niya ito. Malinaw na gustong sirain ng mga lalaking iyon si Octave. Sa sandaling ito, dumating sina Carlos, Tiger, at 60 gwardya. Sino ka? Bakit ka nanggugulo sa Octave? Sigaw ni Wood kay Carlos. Lumipat ng upuan si Tiger dito. Umupo si Carlos sa upuan at mahinahong sinabi, "Nais ni Paco Wayne, ang iyong disipulo, nasaktan ang aking anak, kaya narito ako upang maghayganti." Taga East Coast ka ba? Namutla ang mukha ni Wood. Sabi ni Carlos, "Oo. Wala ng Octave sa Janesville pagkatapos ng araw na ito." Hindi makapaniwala si Wood. Bakit nagkaroon ng napakasamang tao sa East Coast? At gusto pa niyang sirain si Octave. Bakit sinaktan ni Paco ang isang kakilakilabot na kaaway? Tanong ni Wood na may pagtatampo na mukha, nasaan si Paco Wayne? Bang! Isang kahon ang itinapon sa lupa. Nabasag ang kahon at tumambad ang ulo ni Paco. Dinilat ni Paco ang kanyang mga mata. Halata namang nabigla siya nang mapatay siya. Paco. Napaiyak si Wood nang makita ang ulo ni Paco. Pahina 138. Si Paco ang paborito niyang alagad. Higit sa lahat, si Paco ang kanyang illegitimate son. Pinatay ni Carlos ang kanyang anak. Pinandilatan ni Wood si Carlos at umungol, "Mamamatay ka. Patayin mo sila. Lahat sila." Inutusan niya ang daan-daang matatanda na salakayin si Carlos. Hindi man lang kumibo si Carlos. Protektahan siya ng tigre at 60 gwardya. Bang! Sumiklab ang labanan nang magkita ang dalawang panig. Ang mga matatandang iyon ay pawang mga hybrid. Sila ay malakas at kilala sa Janesville. Gayunpaman, ang Guards of Death ay parang mga makinang pangpatay. Walang emosyon sa kanilang malamig na mga mata. Walang awa nilang pinatay ang mga matatandang iyon. Ah! 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 Naghiyawan ang mga matatanda at pagkatapos ay namatay. Nagulat si Wood dito. Nagmamadali siyang sumigaw, "Group up!" Napag-alaman niyang nakikipaggrupo lang ang mga gwardya na iyon. 60 gwardya ang lumaban bilang isang pangkat at nagtulungan sa isa't isa. Ang mga super soldiers lang daw sa military ang lalaban ng ganito. Paano ito natutunan ng mga lalaking nakamaskara na ito? Tinitigan ni Wood si Carlos at nagtanong, "Sino ka?" Nagsindi ng sigarilyo si Carlos at sinabing, "Walang karapatang malaman ng taong naghihingalo ang pangalan ko." Mayabang. Nairita si Wood. Hindi pa siya nakakita ng ganoong arrogant na lalaki. Ngunit ang kanyang mga alagad ay sunod-sunod na pinatay ng mga lalaking nakamaskara. Bang! 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 Aha! Fair na. Tumawa si Tiger nang lumaban siya. Ang mga matatandang iyon ay isa-isang pinatay. Wala pang 10 minuto, natamba na ang lahat ng matatanda. Natakot si Wood nang makita niya ito. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang mga lalaking ito. Tama na. Alam ni Wood na kailangan niyang lumaban, o ang kanyang mga alagad ay papatayin lahat. Umungol siya at sumugod kay Tiger. "Halika na." Tumawa si Tiger at direktang hinarap ang atake ni Wood. Bang! Nagtama ang kanilang mga kamao. Nang magsimula na sila ng laban, natakot na si Wood. Mas malakas ang tigre kaysa sa inaakala niya. Dahil sa puwersa ng tigre, nag-ulo ang kanyang enerhiya. Tumawa si Tiger, "Ha? Ikaw lang ang makakaharang sa kamao ko. Tara, mag-away tayo. Mayabang. Mapapatay ka." Nairita si Wood sa kayabangan ni Tiger. Muli silang sumugod sa isa't isa. Pinanood lang ni Carlos ang laban nila at hindi man lang nag-alala. Kilala ang tigre sa kanyang lakas sa larangan ng digmaan. Napatay pa niya ang general na pinuprotektahan ng libu-libong mga kaaway. Isa siyang super fighter na nagpatakot sa lahat ng kanilang mga kaaway. Si Wood ay isang grandmaster, ngunit hindi siya katugma ng Tiger. Huminga si Carlos ng sigarilyo. Mukhang masaya. Hindi iyon ang ordinaryong sigarilyo, ngunit isang espesyal na sigarilyo. 3 tao lamang sa bansang ito ang maaaring makakuha ng ganitong sigarilyo. Boom! 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 Lalong naging mabangis ang laban. Lalong lumalakas ang kamao ng tigre. Aha!
Kwalipikado ka na maging kaaway ko. Boom! Sa sobrang lakas, sinuntok ni Tiger si Wood sa dibdib. Itinapon ang kahoy. Pahina 139. Nalaglag ang kahoy sa lupa. Inangat niya ang ulo niya at hindi makapaniwalang tumingin kay Tiger. Sa kanyang mga mata, si Tiger ay halos isang baliw na hindi makakaramdam ng pagod. At kung mas mabangis siyang lumaban, mas magiging malakas siya. Sino siya? Tinitigan ni Tiger si Wood at mayabang na sinabi, "Go ahead." "I'm not satisfied." Natakot si Wood nang marinig niya ito. Siya ay isang Grandmaster, ang pinakamakapangyarihang tao sa Octave at Janesville. Gayunpaman, hindi pa rin siya tugma para sa Tiger. Umupo si Carlos sa upuan at naiinip na hinimok si Tiger, "Be quick, Tiger. I need to have lunch with my wife." 11:11 na noon. Nang tanghalian noon. Hindi na nang ahas si Tiger na mag-aksaya ng oras. Malaking krimen kung ginawa niyang huli si Carlos. Mamatay. Tinitigan ni Tiger si Wood at sumigaw. Tapos sinuntok niya si Wood. Napakalakas ng suntok niya kaya nabasag pa ang hangin. Natigilan si Wood. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas. "Tumigil ka dyan." Sigaw niya at sinuntok pabalik. Bang! Nagtama ang dalawang kamao. Bang! Naitapon na naman si Wood. Nataman niya ang isang haligi sa bulwagan. Ang haligi ay gumuho sa isang iglap. Nahulog ang kahoy sa lupa. Puff! Dumura siya. May bahid ng dugo ang damit niya. At ang kanyang mga organo ay nabasag ng kamao ni Tiger. Tinitigan ni Wood si Carlos at walang pag-asa na nagtanong, "Who the hell are you?" Itinapon ni Carlos ang sigarilyo at naglakad. Tumingin siya kay Wood at sinabing, "Mula nang ikaw ay naging pinuno ng Octave, ang mga tao rito ay naghihirap. Tinuruan mo ang iyong mga alagad na ay bully ang mga tao. Ngayon, ang iyong kamatayan ay parusa na lamang." Natahimik si Wood pagkatapos marinig iyon. Siya ay naging pinuno ng Octave 30 taon na ang nakalilipas. Akala niya siya ang pinuno at ang mga tao ay kanyang mga alipin. Hiniling niya sa kanyang mga alagad na ay bully ang mga tao at hindi sila kailanman pinigilan. Ngunit ngayon, dumating ang kanyang parusa. "Kung sino ako?" Tumalikod na si Carlos at hindi na tinuloy ang sasabihin. "Royal to Lord Death! Royal to Lord Death! Royal to Lord Death!" Sinundan ng lahat ng Guards of Death si Carlos para umalis. Napatingin sila kay Carlos nang may paghanga. "Kamatayan! Ikaw ba si Lord Death?" Biglang sumigaw si Wood habang nakatitig sa likod ni Carlos. Sinasabing dumating si Lord Death sa East Coast ilang buwan na ang nakakaraan. Ngunit walang nakakita sa kanya. Akala ni Wood ay tsismis lang. Ngunit ngayon, nakita niya ang maalamat na Panginoong Kamatayan. "Royal to Lord Death." Napangiti ng mapait si Wood. Si Lord Death ang primus ng bansa. Iniligtas niya ang bansa at iginagalang ng lahat. Walang kaaway ang nang-ahas na salakayin ang bansa dahil hawak siya ng bansa. "Wala akong pinagsisisihan dahil pinatay ako ni Lord Death." Puff! Muli siyang tumalsik ng dugo. Pagkatapos ay tumagilid ang kanyang ulo, at siya ay namatay. Kinabukasan, nang pumunta ang mga taga-nayon sa burol, nalaman nilang napakatahimik sa Octave. Out of curiosity, pumasok sila para tingnan. Napakaraming bangkay lang ang nakita nila sa plaza. Ang mga disipulo ni Octave, na nang-aapi sa kanila sa loob ng maraming taon, ay namatay lahat. Lalo na ang pinunong si Wood, nakasandal sa isang bitik na haligi na nakadilat ang mata, na parabang nakakita siya ng kahindek-hindek bago siya mamatay. Pahina 140. Napasigaw ang taga-nayon at tumakbo palabas. Hindi nagtagal, ang balita na nawasak si Octave ay nagulat sa Janesville. Ang Octave ay ang unang sekta sa Janesville. Ngayon ay nawasak ito ng hindi kilalang tao, na ikinabahala ng lahat. Ngunit masaya ang mga taga-nayon sa paligid. Ilang taon na silang binubuli ni Octave. Ngayon sa wakas ay nawasak. Walang mang-aapi sa kanila ngayon. Si Shandale ang unang sentro ng ekonomiya ng Amerosia. Ang lungsod na ito ay langit para sa mga kahalili at impyerno para sa mga natalo. Hindi mabilang na mga tao ang dumating dala ang kanilang mga pangarap. At hindi mabilang na mga tao ang kailangang umalis sa pagkabigo.
Ang Boas ay ang pinakamalaking putok sa Shandale. Ito ay may mahabang kasaysayan na humigit kumulang 500 taon. Ngayon, sa pangunahing bulwagan ng Boas, isang lalaking may hawak na espada sa kanyang likod ang nakaluhod sa lupa. Mr. Bing, please revenge Mr. Will. Lumuhad si Finn Jackson sa lupa at nagmamakaawa sa isang lalaki. Labis siyang nalungkot nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Wade Will. Siya ay tumakas mula sa Pinkerton at dumating sa Shandale. Si Derek Bing, ang lalaking nakiusap ni Finn, ay nag-iisip. Siya ang Panginoon ng mga Boas. Isang tao lang ang pinakinggan niya. Laking gulat niya nang malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Wade. Pagkatapos ng lahat, si Wade ang Panginoon ng Underworld sa Pinkerton. Isa rin siyang hybrid master. Ang taong maaaring pumatay sa kanya ay dapat na mas malakas kaysa sa kanya. Tahimik lang si Derek. Medyo balisa si Finn. Sabi niya, Mr. Bing. Kinawayan ni Derek ang kamay at pinigilan si Finn. Aniya, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti ko si Wade. Kung tutuusin, kapatid ko siya. Pero kailangan nating pagtiyagaan. Kailangan mo munang magpahinga. May gustong sabihin si Finn, ngunit kailangan niyang makinig kay Derek. Yumuko siya at saka umalis. Pagkaalis ni Finn, lumabas ang isang matandang lalaki na naka-gray na gown at nagtanong, Guro, palalampasan ba natin ang napakagandang pagkakataon? Patay na si Wade, na nangangahulugang walang namamahala sa Underworld sa Pinkerton. Iyon ay isang magandang pagkakataon para sa mga Boas na makapasok sa Pinkerton. Derek squinted and said, Of course, I won't miss the chance, but we don't know the situation. What if we offend someone powerful? It will be too late to regret it. Siya ay isang maingat na tao. Iyon ang dahilan kung bakit kaya niyang kontrolin ang mga Boas sa loob ng maraming taon. Nagtanong ang matanda, ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Derek, magpadala ng ilang tao sa Pinkerton at imbestigahan ang pagkamatay ni Wade. Pagkatapos naming gawing malinaw ang lahat, gagawa kami ng magandang plano. Yumuko ang matanda, yes, master. Napaka-ambisyosa ni Derek. Gusto niyang pamunuan ng Janesville, ngunit mayroon pa rin siyang kaaway sa Shandale. Ang dating Panginoon ng Underworld, ang Wizards, ay bumalik sa Shandale. Isa itong malaking hamon para sa mga Boas. Bago niya matalo ang Wizards, wala siyang oras para pakialaman ang iba. Sa East Coast, sinabi ni Esther kay Carlos, Honey, we've decided to move to Shandale. After all, Shandale is the economic center of Amerosia. If we want to go further, we must move there. Nakuha ng Chester Group ang merkado sa Pinkerton. Gayunpaman, kumpara kay Shandale, ang merkado dito ay hindi gaanong maaasahan. Ang Shandale ay isang internasyonal na lungsod. Mapapaunlad pa nila ang grupo kung lilipat sila sa Shandale.